So dahil nga po napakadaming Pinoy boxing fans ang hindi maiwasang mangamba at mag-alala nang dahil sa posibilidad na hindi makuha ng ating pambato na si former WBO Bantamweight Champion Janriel Casimero ang tamang timbang na 122 pound limit ng Super Bantamweight Division para sa laban niya kontra sa Mexican former 2 Division Champion Luis Nery. Gawa ng 5 linggo na lang ang natitira at medyo malapad pa ang pangangatawan nito, kaya naman nagsalita na ito sa social media. Sinigurado po ni Cuadro Alas na hindi siya papalpak sa pagkuha ng timbang sa pagkakataon na ito, matapos niyang sabihin na wag na daw tayong mag-aalala at wag na din umano tayong maingay at manahimik na lang daw kasi may 1 buwan pa naman umano bago ang laban. Pero ganun pa man nga po ay hindi rin naman natin masisisi ang mga fans kung bakit nag-aalala sila dahil alam naman nating lahat na may history talaga si Casimero sa pagkuha ng timbang. Lalo pat noong huling beses siyang sumampa sa Super Bantamweight Division ay nag-overweight din siya sa laban kay Saul Sanchez. Yun ay sa kabila nang nabigyan siya ng ilang buwan para mag-ensayo at magpakondisyon, kumpara ngayon na 5 linggo lang. Habang sa huling 2 laban niya naman ay hindi siya nagkaproblema sa official weigh-in dahil sa 126 pound featherweight division ginawa yung laban niya kay Kyonosuke Kameda, habang yung laban niya naman kay Tommy Sokochi ay catchweight sa 128 pounds. Pero syempre sana talaga ay tama ang sinasabi ni Casimero na makukuha niya talaga ang 122 pound limit ng Super Bantamweight Division upang hindi mapurnada ang laban niya, lalo pat magsisilbi itong WBA title eliminator fight. Kaya naman ang tagumpay na makukuha niya dito ay ang siyang magbibigay daan sa kanya para mapalapit sa isang world title fight. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang nakakadismayang balita nga po para sa ating pambato sa weightlifting na si Olympic gold medalist Heidilyn Diaz. Ito po ay dahil kung ating matatandaan ay kaliwat kanan na incentives ang natanggap nito matapos niyang makasungkit ng gintong medalya sa 2020 Tokyo Olympics, kung saan mapapasana all na lang talaga sa kanya lahat. At ang isa sa mga incentives na natanggap niya ay nang sabihin ng Phoenix Petroleum na bibigyan nila ng lifetime free fuel si Diaz, o kung sa Tagalog ay panghabang buhay na libreng gasolina. Ito ay bilang pagbibigay pugay kay Diaz nang dahil sa paghatid ng kauna-unahang Olympic gold medal sa buong kasaysayan ng bansang Pilipinas. Subalit sa kasamaang palad nga po ay tila hindi tinupad ng nasabing gasoline company ang kanilang pangako. Ito po ay matapos ibunyag ng manager ni Heidilyn Diaz na drawing lang daw pala yung pangakong libreng gasolina sa ating atleta. At talaga namang nagtrending ang balitang ito dahil natsyempohan pa ito ngayong nagsisimahala ng mga presyo ng gasolina, gawa ng kasalukuyang nagaganap na kaguluhan sa Middle East. Madaming fans naman ang nadismaya dahil parang nagpasikat lang umano ang nasabing kumpanya para mas makilala. Kaya nakisakay muna ito sa kasikatan ni Diaz noong maginto ito sa Olympics. Kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng